Mula sa mga robot na kayang gumawa ng household chores, pati robot na pwedeng makausap. Ilang innovation sa ibang bansa ang dinevelop para makatulong sa elderly sector. Tara, let's change the game! Trending lately ang usaping year of birth. What year were you born? 2007, 2007, 2007, 2006, 2005, 2008, 19... Pero sa likod ng mga biro at trenda ito, may isang usapin na dapat paghandaan. Sinusulong ng Commission on Population and Development ang agarang pag-assess ng mga pulisiya para sa ating mga nakatatanda. By 2030 kasi, tinatayang nasa 11% na ng total population o mahigit 13 million ang mga Pilipinong edad 60 pataas. Hudyat ng transition natin patungo sa tinatawag na aging population. Ang ibang mga bansa, maaga nang naghahanda gamit ang teknolohiya. Tulad sa China, kung saan mahigit 30% ang edad 60 pataas at isa sa world's fastest aging populations. Ang isa sa kanilang recent developments, ang humanoid robot na si Agibot. Dinisenyo si Agibot para sa elderly care, companionship at simple household tasks. So elderly care is a very, very large market, and there's less people, well-trained people can do those jobs. So people definitely expect the robots in 5 or 10 years can do those works. Powered by artificial intelligence, tinetrain ito para gawin ang simple household chores tulad ng pag-aayos ng damit, paghahanda ng pagkain, pagkuha ng package, pati na rin pag-monitor ng health condition. This, I think, is quite important. Monitor the safety and the health condition of those elder people. Sa Melbourne, Australia naman, isang robot ang dinisenyo specifically para sa well-being ng elderly people. Meet Abby! Isang social humanoid robot na dinevelop para maging companion at maibsan ang loneliness ng mga nasa elderly care homes. She does a whole suite of activities like Tai Chi, meditations, exercises, dances, singing. People talk to her about, stories from their life, their love affairs, their family stories. They don't see her as a robot, they see her as a friend. Gumagamit ito ng advanced AI and machine learning models para makarecognize na mukha, pati makaintindi at makatanda ng mga naging usapan. May iba't ibang personality modes din si Abby, depende sa pangangailangan. Pwede siyang maging witty at masigla, o di kaya mas compassionate at understanding kapag nasa dementia mode. Lahat naman tayo darating sa pagtanda at sa tulong ng teknolohiya, masisiguro na ang ating mga nakatatanda mananatiling ligtas at nasa maayos na lagay. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Aver, changing the game!